Eto na nga mga chong, marami tayong basketball updates. Barangay Ginebra kontra Meralco Bolts. Ano ang kailangan gawin para makuha ang pangatlong panalo? Justin Brownlee, kumpirmadong maglalaro sa Indonesia Basketball League. Nitong mga nakalipas nga na araw mga chong, ay kumalat ang balitang kinukuha itong si Justin Brownlee ng isang koponan sa Indonesia Basketball League para maglaro as an replacement import. At kahapon nga lang ay kinumpirma na yan mismo ni Justin Brownlee. Tutukan natin si Justin Brownlee sa report ni Kate Reyes ng Spin.ph. Ay sinabi nga nito na maglalaro nga daw siya ng professional basketball in Indonesia sa loob ng ilang buwan. Hindi nga inireveal ni Justin Brownlee kung anong koponan yung kanyang lalaruan. Pero nagbigay nga ito ng date na sa darating na linggo ay aalis na ito ng Pilipinas para lumipad papuntang Indonesia. Ayon nga sa mga source ay nagkasundo na yung kampo ni Justin Brownlee at ang koponan na kanyang lalaruan na tatagal hanggang June. Pero meron ngang player option si Brownlee kung gusto nitong ipagpatuloy ang kanyang paglalaro. Ang next Gilas call-up nga nitong si Justin Brownlee ay sa darating na Olympic qualifiers in July. Kaya naman, expected na kapag natapos yung kontrata ni Brownlee this upcoming June, ay balik na rin ito ng Pilipinas para sa preparation ng ating national team. Ayon nga mismo kay Justin Brownlee ay kung siya nga daw ang papipiliin ay mas gusto niya nga lang daw niyang sumama sa practice ng Barangay Ginebra. Pero pinush nga daw siya ni Coach Tim na maglaro sa ibang liga para manatiling kondisyon habang nag-aantay ng kanyang next team sa Gilas at Barangay Ginebra. Dumako naman tayo dito sa kabilang balita. Barangay Ginebra kontra Meralco Bolts. Ano ang kailangan gawin para makuha ang pangatlong panalo? Ngayong araw nga mga chong ay makakaharap ng Barangay Ginebra ang kanilang rival team na Meralco Bolts. Target nga ng Barangay Ginebra ang kanilang pangatlong panalo, pero hindi nga yan magiging madali dahil gutom sa panalo itong Meralco Bolts. Kaya naman, ano nga ba ang mga kinakailangan gawin ng Barangay Ginebra para makuha ang panalo? Hindi na nga natin patatagalin yan mga chong. Unang-una sa kanilang listahan ay balancing opensa. Sa last 2 games nga ng Barangay Ginebra ay ang dahilan ng kanilang pagkakapanalo ay balancing nga yung kanilang opensa. Lahat nagko-contribute at lahat ay nagagawa ang role under triangle offense ni Coach Tim Cone. Hindi nga lang isang player yung kanilang inaasahan pagdating sa opensa. At yan nga yung kagandahan ng mixed triangle offense ni Coach Tim Cone. Meron at merong mau-open na isang player dahil maganda nga yung pag-ikot nila ng bola. Isa pa sa dahilan kung bakit naging balanse yung opensa ng Barangay Ginebra ay dahil lumawak yung player rotation ni Coach Tim Cone. Kung noon, 7 players lang ang kanyang ginagamit. Ngayon, lahat ng players ipinasok ni Coach Tim at binibigyan niya talaga ng pagkakataon na makapagpakitang gilas. Ang resulta, balanse yung kanilang opensa at yan nga yung kinakailangan nilang ipakita kontra Meralco Bolts. Pangalawa, sa kinakailangang magawa ng Barangay Ginebra ay bukod sa opensa, ay kailangan rin nilang maipakita yung kanilang mahigpit na depensa. Nabanggit na nga ni Coach Tim sa pagkakapanalo nila kontra Phoenix na satisfied ito sa ipinapakitang opensa ng kanyang koponan. Pero kailangan pa nga rin daw nilang panitilihin o mas higpitan pa yung kanilang depensa sa kanilang mga upcoming games, lalong-lalo ng Meralco ang sunod nilang makakaharap. Alam naman nating lahat mga chong na marami ring quality players itong Meralco Bolts. Gaya na lang ni Alain Maliksi at Aaron Black na pinaka-bumubuhat sa kanilang koponan. Bukod dyan ay nandyan rin yung kanilang balagbag na player na si Cliff Hodge. Kaya naman, kailangang maipakita ng Barangay Ginebra
yung kanilang mahigpit na depensa. Dahil anytime ay pwede silang butasan ng Meralco Bolts. Sunod sa kailangang gawin ng Barangay Ginebra ay mag-focus sa laro. Isa nga sa magandang example para sa Barangay Ginebra ay itong si Jamie Malonzo. Grabe nga yung focus nito ngayong All-Filipino Conference at napakaganda nga ng resulta dahil unstoppable performance nga yung ipinapakita nitong si Jamie Malonzo at yan nga yung kailangang sundan ng Barangay Ginebra players. Ang isa nga sa pwedeng sumira sa laro ng Barangay Ginebra ay itong si Cliff Hodge. Alam naman nating mga chong na very physical nga ito na maglaro. Para nga rin itong si Calvin Abueva na sisirain ang iyong laro. Kaya naman, napaka-importante para sa kupunan ni Coach Tim na mag-focus sa laro. Panguli sa pinaka-importante na magawa ng Barangay Ginebra ay strong start, strong finish. Kailangan nga ng Barangay Ginebra na i-dictate ang tempo ng laro sa simula't simula pa lang ng laro. Sa simula pa lang ay kailangan todo na agad yung kanilang opensa, lalong-lalo na yung kanilang depensa. Hindi nga nila po pwedeng papormahin o pabueluhin man lang ang Meralco Bolts. Dahil gaya ng sabi natin kanina, ay marami silang quality players na pwedeng magpasakit ng ulo ni Coach Tim. At kung may strong start, ay kailangan strong finish rin ang kanilang maipamalas. At ang solusyon nga na ginagawa dyan ni Coach Tim para manatiling fresh legs yung kanyang mga key players ay binibigyan niya ng minuto yung kanyang mga bench players. Sa ganon ay hindi nga kakapusin yung kanyang mga key players at kung mangyayari yan ay malaki ang chance nila na makuha ang kanilang ikatlong panalo ngayong All-Filipino Conference.